Ang topic ko po na isi-share ngayon sa inyo is about fire of faith. Ito po yung topic na akin po ngayon na ibabahagi ngayon sa inyo. Fire of faith. Napakahalaga po na maranasan po ng bawat isang mananampalataya, ng bawat isang Kristiyano, na yung kanyang tinanggap na pananampalataya mula sa Panginoon, ito'y mananatili na nag-aapoy, naglalagablab, nag-iinit. Sapagkat yung pananampalataya po ng bawat isang mananampalataya, dumarating po sa point ng kanyang buhay, whether you like it or not, magiging maligamgam, magiging malamig. At yun po yung nakakalungkot na maranasan ng isang mananampalataya na meron siyang pananampalataya pero hindi niya alam ito po ay malamlam. Ito po ay malahininga. Ito po ay nanlalamig na. At ang pinakamabigat, hindi niya alam, frozen na, nagyeyelo na yung kanyang pananampalataya. Kaya po, napakahalaga po mga kapatid na maranasan po ng bawat isang Kristiyano na maging consistent yung ating pananampalataya na meron tayo na tinanggap natin mula sa Panginoon, na ito po ay mananatili, na nag-aapoy, naglalagablab. Dapat po pataas ng pataas ang temperatura ng init, ng apoy, ng bawat isa sa atin na meron tayong pananampalataya para sa Diyos. Sapagkat napakalungkot ang mararanasan ng isang Kristiyano na meron niya siyang pananampalataya pero malahininga, malamig, malamlam. Wala pong magiging kagalakan. Wala pong magiging kulay ang kanyang buhay espiritual kapag yung buhay po niyang pananampalataya na meron siya, opo, meron siyang paniniwala, meron siyang pananalig sa Diyos. But deep inside, yung kanyang pananampalataya nanlalamig, wala nang ningas, wala nang apoy. Kaya po, napakahalaga, kung meron tayong pananampalataya, dapat po araw-araw, day after day, maranasan po ng bawat isa po sa atin yung nag-aapoy, yung naglalagablab, yung napakainit na pananalig at pananampalataya natin para sa Panginoon. Okay, tingnan niyo po. In the book of Luke chapter 12 verse 49. Luke 12:49. Sabi po ng Panginoon, naparito ako upang magdala ng apoy. Apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. Naparito po ang ating Panginoon, ang isa pong dala niya sa lupa, apoy. Hindi po literal na apoy. Spiritual fire. Sa bawat isang taong nakakilala, sa bawat isang taong tumanggap, sa bawat isang taong nagkaroon ng tamang relasyon at pananalig sa Kanya, may dala pong apoy, spiritual fire. At ang nais ng Panginoon, yung apoy niyang dala, magniningas, mag-aapoy, maglalagablab yung ating pananampalataya para sa Panginoon. Tanungin nyo nga po yung inyong katabi, kalabitin nyo po. Sabihin nyo po, kapatid, kumusta yung apoy ng pananampalataya mo? Ano sabi? Hipuin nyo nga kung mainit o malamig yung katabi nyo. Naglalagablab ba? O baka nagpo-frozen? Tingnan nyo po. Sa Jeremiah 23 verse 29, parang apoy ang aking salita. At katulad ng pamukpok na dumudurog sa malaking
bato. Yung po palang salita ng Diyos, sabi po ng Jeremiah 23, verse 29, like a fire. So it means, yung palang pananampalataya at pananalig natin, para po ito ay mag-apoy. From the beginning, para po maranasan po natin mag-apoy, maglagablab yung ating mga pananampalataya, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Hindi po mag-aapoy, hindi po maglalagablab ang bawat pananampalataya ng isang Kristiyano kapag hindi po siya magpapasimula na magkakaroon ng kasabikan na magbasa, mag-meditate at makinig ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po yun mga kapatid. Tingnan niyo po maraming Kristiyano na nawalan po ng gana, nawalan po ng panahon, tinamad na po, isinantabi na po ang pagpunta sa mga gawain. Isinantabi na po ang pagbubukas ng Bible sa kanyang buhay araw-araw. Kaya ito nga po, sabi po ng Lord kay Joshua, Joshua chapter 1 verse 8. Joshua, sabi ng Diyos kay Joshua, huwag mong kaliliktaang dili-diliin. Huwag mong kaliliktaang pagbulay-bulayin araw at gabi ang aking mga salita upang magtagumpay ka sa buhay. The secret of victorious life ay magsisimula sa kasabikan natin, kaseryosohan natin na pagbubulay-bulay, pakikinig ng salita ng Diyos. Maglalagablab, mag-aapoy ang ating pananampalataya sa Panginoon. Magsisimula ito sa pakikinig at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kaya po, kung bakit marami pong malamlam, marami pong malamig na Kristiyano, wala na pong gana, wala na pong kasabi ka na magbasa ng salita ng Diyos. Wala na rin pong ganang dumalo sa mga gawain, especially po kapag Sunday. Alam niyo po ba kapag Sunday po, kaya tayo pumupunta ng church para po magbalik ng papurit pasalamat. And the same time, yung pong pagkaing espiritual na ating pong kakainin, ito nga po yung ipinapahayag ng mga lingkod ng Diyos. Yung po yung napakalaking magiging impact sa buhay natin. Sapagkat yung spiritual food na ito, yung Word of God na ito na ipinapahayag ng mga lingkod ng Diyos, ito po ang magsusustain. Ito po ang parang gatong. Ito po ang parang hangin na patuloy po para magbalagablab, mag-apoy, mag-init yung ating pananalig sa Diyos. Pasalin niyo po yung mga Kristiyanong ala na pong gana na pumunta po sa mga gawain, especially po pag Sunday, para po sumambat, makapakinig ng salita ng Diyos. Pansinin niyo po, obserbahan niyo po sila. Ni sa mukha po nila, pag tinignan niyo po sila sa mukha, hindi mo makikita sa mukha nila, sa aura nila, ang kaningningan at glory ng Panginoon sa buhay nila. Parang laging may dilim, parang laging may lungkot, parang laging malamlam. Bakit? Kasi nga po, nagpasimula sila na mawalan po ng gana na makinig ng salita ng Diyos. Nawalan po ng gana, kasabikan, mauhaw na makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat sabi nga po ng Jeremiah 23 verse 29, parang apoy ang aking salita. Kaya more on na tayo po'y laging uhaw, laging sabik, na nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po pwedeng hindi po tayo maimpluwensyahan ng fire of the Word of God.
Ito po'y magmamanifest sa buhay natin. Whether you like it or not, kahit nagpo-prosen ka, kahit nagyeyelo ka, pero lagi mong dinadala ang iyong buhay, ang iyong sarili sa lugar na kung saan ipinapangaral ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Tutunawin ang kapangyarihan ng apoy ng salita ng Diyos, yung prosen, yung yelo sa iyong pananampalataya. Malulusaw tayo. Mag-aapoy tayo. Sapagkat ito ang great impact ng fire of the Word of God. Hallelujah. Tingnan niyo po sa Romans 10:17. Consequently, faith comes from hearing the message is heard through the word about Christ. So makikita po natin, based from the book of Romans 10:17, magpapasimula lang ang tunay na pananampalataya mula sa Panginoon. Listen carefully. Magpapasimula lang ang tunay na pananampalataya mula sa Panginoon kapag ang isang tao ay nagpasimula na makapakinig ng mensahe, aral ng salita ng Diyos about Jesus Christ. Hindi po magpapasimula, hindi po binanggit ng Romans 10:17 ang pasimula ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa. Hindi po doon magpapasimula. Mahalaga po ang pagbabasa. Pero kung ikaw ay wala pang alam, kung ikaw ay hindi pa kinakasihan ng banal na Espiritu, kung hindi pa bukas ang spiritual mind mo, kung hindi pa bukas ang spiritual heart mo, kahit basahin mo pa ulit-ulit ang Bible, hindi ka makakaunawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Kailangan mong makapakinig sa mga mangangaral na kinakasihan ng Panginoon. Para ikaw ay ma-enlighten, para mabuksan ang puso't isip mo, at para maunawaan po natin ang tunay na daan ng pananampalataya mula sa ating Panginoon. Magsisimula yon sa paikinig at paikinig ng salita ng Diyos. Kaya sabihin niyo po sa inyong katabi, kapatid, wag na wag kang magiging tamad sa pagdako sa mga lugar para ikaw ay makapakinig ng salita ng Diyos. Andaan niyo po yan. Once na nararamdaman po ng isang Kristiyano na wala na po siyang gana, na pumupunta ng church, pumupunta ng Bible study, pumupunta ng cell group, pumupunta ng discipleship, mapalad po tayo dito po sa church na ito, may discipleship, may mentoring. Ang nakalulungkot lang po, wala tayong panahon. Parang sinasabi po natin, hindi ko na kailangan mag-aral. Nakalulungkot. Ako po bilang pastor nyo, sobra po akong nagdurugo yung puso ko. Nagbibigay po ako, nag-aalay po ako ng panahon at oras para po sa inyo. Every Wednesday night. Pero nakalulungkot, walang nagbibigay ng panahon. Iilan lang. Pero at the end of the day, haharap ako sa Panginoon sa huling panahon. Ginawa ko po yung part ko bilang lingkod ng Diyos para sa inyo. Pero ang tanong, yung part po ba ninyo ginawa nyo? Huwag po kayo masasaktan. Bilang pastor ninyo, ginagawa ko po yung part ko. Gusto ko po kayong turuan, hubugin, pag-apuyin ang inyong pananampalataya. Pero, wala po kayong ginagawang response. Maliwanag po ang ating pinag-aaralan. Mag-aapoy ang ating pananampalataya through the power of the Word of God. Sa pakikinig at paikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag dumating po sa point na wala na po tayong panahon na pumunta sa mga gawain, pumunta sa church para makasamba, makapakinig sa salita ng Diyos, atin pong i-check yung ating mga sarili. Baka po mamaya, wala na po palang ningas yung ating pananampalataya. Nakalulungkot sa harap ng Panginoon. Sapagkat nagdurugo ang puso ng Lord. Sapagkat dumating sa rito, dala niya ang apoy. At ang nais niya,
ito'y magningas sa ating mga buhay. Tingnan niyo po. Ang fire of faith ay naglalagablab na pagtitiwala sa Diyos. Kahit sa gitna ng pagsubok tulad ng apoy, ang pananampalataya ay dapat pinangangalagaan. Pinapalakas at hindi hinahayaang mamatay. Tayo po ang may malaking responsibility para po yung apoy ng pananampalatayang tinanggap natin ay ma-maintain po natin, consistent na nag-aapoy, na naglalagablab. Kahit sa gitna ng pagsubok, gitna ng kahirapan, or whatever in our lives, dapat maging consistent na nag-aapoy, naglalagablab yung ating pananampalataya. Kapag buhay ang apoy ng ating pananampalataya, tayo ay nagiging matatag, masipag, at may lakas magpatuloy sa Diyos. Ano po ibig sabihin kapag nagniningas yung pananampalataya natin? Nananatili po tayong malakas, matatag, masipag na nagpapatuloy sa Panginoon. Kapag wala na pong sipag, wala na pong tatag, wala na pong katyagaan na magpatuloy sa kalooban ng Diyos, it mean wala nang ningas, wala nang apoy yung ating pananampalataya. Opo, may pananampalataya tayo, pero i-check natin, baka wala nang apoy. Paano nawawala ang apoy ng pananampalataya? Ito po'y napakahalaga po na malaman po natin. Maaring merong pananampalataya ang bawat isang Kristiyano, pero ang tanong, paano nawawala yung apoy ng kanyang pananampalataya? Sapagkat ito po yung mahalaga, na dapat merong apoy, merong ningas, naglalagablab yung ating pananampalataya sa Diyos. Number 1, nawawala ang apoy ng pananampalataya ng isang Kristiyano kapag nawala na po siya ng gana sa paikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Yan po yung laging inuudyok ng kaaway. Ibinubulong ng kaaway sa bawat isa po sa atin. Inilalagay sa puso't isip natin, huwag ka nang magbasa, pagod ka na maghapon. Huwag ka nang magbulay-bulay. Huwag ka nang dumalo sa mga gawain. Ipahinga mo na lang sapagkat pagod ka na sa maghapon mong ginawa. Huwag ka nang dadalo. Wala ka namang mapapala dyan. Kapag nawala na po tayo ng gana na dumalo sa mga gawain para makapakinig, nawala na po tayo ng gana na magbukas ng ating mga Bible, sa ating mga buhay, wala na pong ningas, wala na pong apoy ang ating pananampalataya. Kayo lang po makakaalam niyan at ang Panginoon. Sa akin po, makapagtatago kayo. Pero kayo po, mame-measure ko. Bakit po? Kapag nakikita ko na po sa inyo na wala na kayong gana na dumalo sa mga gawain, tulad po nito sa ating pong simbahan. Meron tayong every Wednesday, meron tayong Dawn Watch. 2 beses yon bago maglingko. Ang nakalulungkot po, yung Sunday na napakahalaga sumamba tayo sa Panginoon at para makapakinig, wala pa rin po tayong panahon. I sad to say, kapatid, wala nang ningas yung pananampalataya mo. Wala nang apoy. Kung meron ng apoy, maaaring aandap-andap na lang. Huwag po kayong magagalit. Kailangan ko pong sabihin ito sa inyo. Kailangan po natin maranasan ng wake-up call. Sapagkat nasa huling panahon na po tayo. Nakalulungkot pag bumalik ang Panginoon. Mapakaraming maiiwan na Kristiyano. Bakit? Kasi walang apoy. Walang ningas ang kanyang pananampalataya. Ang kanyang relasyon. Kinain ng mundo. Kinain ng sistema ng daigdig na ito. Naging abala sa maraming bagay. Pero nawala ng panahon sa Panginoon para sa kanyang salita. Napalad po tayo ngayong umaga. Bakit? Sapagkat narito po ngayon tayong lahat. Sapagkat iba po ang ibibigay na impact ng salita ng Diyos matapos po natin itong namnamit tanggapin at sundin kung ano ang nais ng Panginoon. Yan po
ang impact ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isang tao. Unang-una, nawawala ang apoy ng pananampalataya kapag wala ka ng ganang makinig at magbasa ng salita ng Diyos. Kapag nagpasimula po na wala na po tayong gana na pumunta sa mga lugar na kung saan ipinapangaral ang salita ng Diyos na kalulungkot, wala ng apoy yung ating pananampalataya. Ikalawa, kawalang gana sa pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Kapag dumating po sa point na wala na po tayong gana, lagi na po tayong tinatamad, marami na po tayong dahilan para hindi makadalo sa mga gawain para sa Panginoon, kung saan pinupuri natin, pinasasalamatan natin ng Panginoon at nakapag-aaral tayo ng salita ng Diyos, kapatid, I'm sorry, wala nang ningas yung ating pananampalataya. Yan po ang totoo. Wala nang ningas. Naalala ko po nung ako po ay hindi pa pastor, bago-bago pa lang po mananampalataya. Pumupunta po ako sa lahat ng seminars, nagbabayad ng registration fee, bumibiyahe ng malayo, balikan, makapag-aral lang at makapakinig ng salita ng Diyos. Sa Quezon City, once a week, sa Don Ambrosio Village, doon po sa Commonwealth, nagpupunta po ako doon once a week. Nagmamaneho, naggagasolina, nagbabayad ng toll fee, gumagastos, nagpapakapagal, sabik na makapakinig ng salita ng Diyos. But I sad to say, dito po sa church natin, ang mga gawain na pupuntahan natin libre. Wala kang babayarang registration fee. Hindi mo kailangan bumiyahe ng ilang oras. Libre natin mapapakinggan ang salita ng Diyos. Bilang pastor nyo, ako po'y nalulungkot at nagdurugo yung puso ko kapag nakikita ko na para bang wala tayong panahon para pumunta sa mga gawain, para makapakinig at makapag-aral ng salita ng Diyos. Sapagkat ang ikalawang dahilan pala kaya nawawala yung apoy ng ating pananampalataya, nawawala na po tayo ng gana sa pagdalo sa mga gawain. Sapagkat napakarami na po nating dahilan. Mga kapatid, hindi po nauubos ang dahilan. Tandaan niyo po yan. Kung dahilan at dahilan lang po, napakarami natin maidadahilan para hindi makadalo sa Panginoon. Ako po bilang pastor nyo, napakarami ko pong po pwedeng maging dahilan para hindi na po ako magpastor. Napakarami po. Kung yung mga dahilan lang po at mga negative experience ang aking susumahin, ang aking pong pagpopokosan, baka po yun isang araw ay hindi na ako magpastor. Pero ang importante, anumang hadlang, anumang dahilan, kailangan natin itong i-overcome para patuloy na buong sabik at buong kauhawan tayo magpatuloy na makadalo sa mga gawain. Naalala ko po na ako po yung negosyante pa. Ako po isang negosyante po sa Baliwag City. Yung mga Bible study po ako. Kahit umuulan, bumabagyo. Kahit po ako'y pagod maghapon sa aking pong negosyo, never ko pong kinakancel ang aking pong mga gawain Bible study para po ipangaral ang salita ng Diyos. Handyan po si Kuya Ray Moyco. Kuya Ray Moyco, tumayo ka nga. Siya po ang saksi. Dahil yan po isang kasama ko po, si Kuya Ray nung panahon iyon. Napaka-busy ko po bilang isang negosyante. But never kong idinahilan sa Panginoon yung pagod ko, yung negosyo ko, para hindi po bumunta sa mga gawain sa Panginoon. Never. Alam po yan ng Panginoon at andyan po si Kuya Ray. Bakit po? Kasi nananatili po yung apoy, yung alam ng aking pananampalataya during that time until now. The same pa rin po yung nararamdaman ko. Hindi nababago. Hindi na lumalamlam. Bakit? Sapagkat pag inaalagaan mo yung apoy, minimintain mo yung apoy ng pananampalataya mo, hindi yan huhupa. Hindi yan lalamlam sapagkat may ginagawa ka para yan ay maglagablab. Ikatlong dahilan kung bakit nawawala ang apoy ng pananampalataya
yung kawalan po ng gana sa pananalangin. Kapag ang isang Kristiyano po'y tinatamad na pong manalangin, kapag ang isang Kristiyano po'y wala na pong ganang manalangin, wala na pong passion, lagi na pong inaantok, lagi na pong pagod, ala na. Yan na po, i-check nyo na po yung inyong mga sarili. Ala ng apoy yung ating pananampalataya. Mukha po ngayon, meron tayong donuts dito po sa church na ito. Individual prayer, iba pa po yung corporate prayer, yun po yung church. Donuts, madaling araw. Kaya yan po yung measurement ko sa mga Kristiyano. Kapag ang mga Kristiyano, kapag ang mga leaders ay hindi ko na po nakakasamang manalangin every Saturday sa donuts, ala na po. Wala na pong ganang manalangin, wala na pong passion, tinatamad na po, wala na pong gana, marami na pong dahilan, maaari, wala na pong apoy yung kanyang pananampalataya. Wala nang apoy. Nung Saturday po, don't watch. Salamat, meron po isang nakasama. Kung kayo po ang pastor sa simbahang ito, isa lang ang makakasama mong manalangin na madaling araw. Kayo po tanungin ko, ano mararamdaman nyo? Ano po mararamdaman nyo? But inuunawa ko lang po kayo. But magiging totoo po ako sa inyo. Nalulungkot po ako. Alam niyo po kung sino nakasama ko nung Saturday? Kuya Tony, tumayo nga po kayo. Kuya Tony. Ayan po, 80 anyos. May emphysema, hinihingal. 80 anyos, may emphysema, hinihingal, may hapo. Na dapat namamahinga na lang sa bahay. Galing pa po ng pulong tamo. Pero bumabangon ng madaling araw para makiisa sa pananalangin. Para ipanalangin po kayo ang lahat ng dapat ipanalangin. Mga kapatid, kapag nawawalan na po tayo ng ganang manalangin, tinatamad na po tayo manalangin, huwag kayong magagalit, huwag kayong malulungkot. Baka may apoy nga, malamlam na yung ating pananampalataya. Mga kapatid, nawa, dumating sa point ng buhay po natin. Lahat po tayo magningas, maglagablab, mag-apoy ang ating relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Amen. Sumigaw nga po kayo ng malakas na amen. Nawa po dumating po yun, mga kapatid. Hindi po darating, hindi po babalikan ng Lord ang simbahan na malamlam, walang apoy, walang ningas. Sapagkat si Jesus Christ siya po ang may sabi sa John 8:12, I am the light of this world. Siya po ang ilaw ng sanlibutan. Paano niyang babalikan ng isang Kristiyanong binigyan po niya ng apoy, pero hinayaan na mamatay yung apoy? Si Jesus Christ ay ilaw pagbabalik niya sa second coming. Ang babalikan po niya ay ang mga nagniningas, nagliliwanag, naglalagablab na mga pananampalataya ng mga Kristiyano. Kaya, napakahalaga po na mapagningas po natin, mapag-apoy natin ang ating pananampalataya. Number 1 point. Ang pananampalatayang nag-aapoy ay nagbibigay ng liwanag sa kadiliman. Napakalaki po ang impact ng isang pananampalatayang nag-aapoy sapagkat ito po ang magbibigay ng liwanag sa landas na ating tinatahak sa mundong ibabaw na ito. Ang mundong ibabaw po ay napakadilim. Ang mundong ibabaw pong ito ay pinaghaharian ni Satanas na hari po ng kadiliman. Kaya po ang isang Kristiyanong walang apoy ang kanyang pananampalataya ay maaari po siyang daigin ng kadiliman ng daigdig na ito, ng mundong ito. Pero kung siya po ang kanyang pananampalataya ay nag-aapoy, ito po ang magbibigay sa kanya ng liwanag sa kadiliman sa daigdig na ito. Hindi siya maiimpluwensyahan
ng mga masamang kasama. Hindi siya maiimpluwensyahan ng mga tao sa paligid niya sapagkat meron siyang apoy na naglalagablab sa kanyang pananampalataya. Yun po yung napakalaking advantage ng pananampalatayang naglalagablab sapagkat madilim man ang kapaligiran, napapaikutan man tayo ng mga masamang tao, nabubuhay sa kasalanan, nabubuhay sa masamang gawain, pero hindi tayo kayang impluwensyahan sapagkat yung ating pananampalataya ay naglalagablab. To make great impact for surrounding people. To make great impact for other people. Hindi tayo ang maiimpluwensyahan, bagkus tayo ang makaka-impluwensya once na nag-aapoy, naglalagablab ang iyong pananampalataya. We need to maintain the fire of faith. My beloved brothers and sisters, i-maintain po natin. Alagaan po natin. Huwag po nating hahayaan. Huwag po nating hahayaan na humupa, mawala yung apoy, sapagkat tayo din po ang apektado. Psalm 119 verse 105. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Maliwanag po talaga, salita pa rin po ng Diyos ang nagsisilbing tanglaw, ilaw sa landas na atin tinatahak. Salita pa rin po ng Diyos. Kaya po kapag po tayo laging uhaw, laging sabik, na binabasa, pinagninilay-nilay, minemeditate day and night, the powerful of the Word of God, at sabik tayo na dumako sa mga lugar na kung saan itinuturo ang salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na yon ang nagbibigay sa atin ng liwanag. Nagbibigay sa atin ng matinding brightness para sa ating pagtahak, pamumuhay sa ibabaw ng mundo ay hindi tayo madupilas, hindi tayo maligaw, sapagkat meron tayong naglalagablab na pananampalataya through the powerful, the Word of God. Dahil lagi tayong sabik, lagi tayong masigasig na pumunta, magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Bakit maraming Kristiyano mismo yung kanyang sarili tinatanong? Bakit hindi ko maintindihan yung aking sarili? Mainit ako ngayon, bukas parang maligamgam ako. Hindi consistent. Marami po ganyang Kristiyano. Mismo yung kanyang sarili tinatanong niya, bakit hindi niya daw maintindihan yung kanyang sarili? Bakit hindi stable yung fire ng kanyang pagsunod, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang paglilingkod ng may katapatan sa Panginoon? Simple lang po ang sagot ko, mga kapatid. Baka nawawalan po tayo ng gana na magbasa at makinig, magpunta sa mga gawain. Kasi ito po ang nagsusustain. Ito po ang nagsisilbing panggatong sa ating pananampalataya once na lagi po tayong nakapakikinig ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po ngayong umaga. Dahil narito po tayo, gumayak po tayo buong kasabikan. Narito po tayo. Nakapakikinig po tayo ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, may ginagawa ang Panginoon by the power of the Holy Spirit in our lives. May ginagawa. Kinukonvict tayo. Kinukonvict tayo ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yung ating pong pananampalataya, pinagniningas ngayon. Pinag-aapoy ngayon. Hinihipan ngayon para patuloy pong magliyab, maglagablab. Sapagkat nakapakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya wag po tayong tatamarin. Wag tayong tatamarin na magbasa, mag-meditate, mag-devotion, higit sa lahat, dumako sa mga lugar na kung saan tayo po'y makapakikinig ng salita ng Diyos.
Kapag madilim ang sitwasyon dahil sa problema, sakit, o pagsubok, ang apoy ng pananampalataya ang nagbibigay ng liwanag upang makita natin ang direksyon patungo sa Diyos. Bakit maraming tao pag may pagsubok, kapag may problema, pag may karamdaman, kinakain ng kalungkutan, kinakain ng depression, anxiety. At the end of the day, gusto na po niyang tapusin ang buhay niya. Kasi nga po, yung kanyang pananampalataya, nagyeyelo. Meron siyang pananampalataya, pero frozen. Kaya gusto na po niyang tapusin yung kanyang buhay sapagkat nakapokus siya sa kanyang sakit, karamdaman, pagsubok, problema. Pero, kapag naglalagablab pala ang ating pananampalataya, kapag nag-aapoy pala ang ating pananampalataya, in times of anxiety, challenge, trials, problems, difficulties, sicknesses, diseases. Dahil naglalagablab yung ating pananampalataya, aakayin pa po tayo ng ating nag-aapoy na pananampalataya sa kabila ng hindi magandang sitwasyon sa patuloy na pagpupuri, paglilingkod at pagpapasalamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun po ang advantage kapag po nag-aapoy, naglalagablab yung ating pananampalataya in times of negative situation, but positive response for the glory of our God. Hallelujah. Diba sabi ko nga po sa inyo si Habakkuk chapter 3 verse 17, kahit hindi namunga ang kanyang mga pananim, dinaanan ng salot, ng peste, nasirang lahat. Kahit namatay yung kanyang mga alaga, mga hayop, sa kulungan, namatay lahat, dinaanan ng salot. Ano sabi po ni Habakkuk chapter 3 verse 17? Mananalig pa rin ako kay Yahweh. Magpupuri pa rin ako kay Yahweh. Kahit nawala ang aking mga ari-arian, kahit nawala ang aking mga kayamanan, dinaanan ng salot, pero ako ay patuloy pa rin magpapasalamat, susunod at magpupuri sa aking Diyos. Iyon ang advantage kapag naglalagablab yung pananampalataya. Hindi ka kayang tinagin, hindi ka kayang patilikurin, hindi ka kayang panghinain, hindi ka kayang padapain ng kahit anong sitwasyon. Bagkus, aakayin ka sa isang positibong landas patungo sa pagsunod, pagpapasalamat, paglilingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Pero kapag wala nang apoy ang pananampalataya, kapag isang Kristiyano may pagsubok, kapag isang Kristiyano mayroon pong pinagdadaan ng hindi maganda, wala po yan sasabihing maganda. Wala po yan sasabiting maganda. Mula sa puso niya lalabas po mga negatibong salita. At ayaw na po niyan magpatuloy at sumunod para patuloy pong parangalan, paglingkod at pasalamatan ng Diyos. Bakit? Kasi nga po, frozen na. Wala nang ningas yung kanyang pananampalataya. Kaya po ang pananampalataya nag-aapoy, nagbibigay po yan ng liwanag sa kadiliman. Ikalawa, ang pananampalataya nag-aapoy ay pinatitibay sa pagsubok. Kapag po naglalagablab ang ating pananampalataya, kahit ano ang pinagdadaanan ng isang mananampalataya, matitindi, mabibigat na pagsubok, problema, pero alam niyo po ba, i-overcome niya po yan. At yung mga pagsubok na yan, gagawin lang po niyang appetizer. Appetizer lang po yung mga pagsubok para patuloy pong pagningasin, paglagablabin ang kanyang nag-aapoy na pananampalataya. Yan po ang napakalaking advantage kapag nami-maintain po natin
na naglalagablab, nag-aapoy ang ating pananampalataya. Kahit may challenges, kahit may trials, kahit may difficulties, kahit meron tayong negative situation, magpapatuloy ka na susunod ng may pagmamahal, may kapakumbabaan, may katapatan, may sigasig, may sipag para sa pananampalataya at pagsunod mo sa Panginoon Diyos. Pero kapag wala na pong ningas, isang challenge pa lang po, isang problema pa lang po, napakarami na pong reklamo, napakarami na pong daing sa buhay. At yung problema niya pong pinagdadaanan, yung pa po ang gagamitin niyang reason para hindi po siya magpatuloy na sumunod sa Panginoon ng may katapatan. Gagawin pa po niyang dahilan niyon. Bakit? Kasi nga po wala nang ningas wala na pong apoy. Kaya gagawin niya pong reason yung bagay, yung sitwasyon niyang pinagdadaanan sa buhay sapagkat wala nang ningas yung kanyang pananampalataya. Pero yung isang Kristiyanong naglalagablab, kahit may sakit yan, habang kaya niyang tumayo, tatayo yan para magpatuloy na magbalik ng papuri at pagsunod, paglilingkod sa Panginoon. Yung Kristiyano naglalagablab, kahit na bankrupt ang negosyo niyan, kahit napakaraming utang niyan, magpapatuloy pa rin po yan na magbabalik ng papuri at pasalamat sa Diyos sapagkat naglalagablab yung kanyang pananampalataya. Hindi niya po i-entertain yun. Dadaigin niya po yun ng positive response according the will of our God. Hindi niya po idadahilan yun. Kasi bakit? Kasi naglalagablab nga po, nag-aapoy nga po yung kanyang pananampalataya in times of difficulties, in times of trouble. Pero dadaigin niya po yun. Patuloy pa rin po siyang sasamba, magpupuri, maglilingkod sa Diyos. Kasi po, nag-aapoy pa rin po yung kanyang pananampalataya. Oo, apektado yung panlabas niyang buhay. Pero yung loob niya, yung kanyang relasyon, yung kanyang pananampalataya, hindi apektado. Patuloy po nagniningas, patuloy po naglalagablab. Kaya po patuloy pong positibo ang kanyang response sa harap ng Diyos na buhay. Hindi apektado. Yun po yung napakahalaga. Kapag nami-maintain po natin, naglalagablab, nag-aapoy yung ating pananampalataya, hindi tayo kayang maimpluwensyahan, maapektuhan, kahit may pagsubok, kahit may problema, pero patuloy pa rin pong positibo ang ating response for the glory of our God. Santiago chapter 1 verse 2 to 3. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas sa iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Ano po ang sabi? Magalak daw po tayo. Huwag daw tayong malungkot. Huwag daw tayo mapighati. Magalak daw tayo, sabi po ni Apostol Santiago. Kapag tayo daw po'y nakasalang, kapag tayo daw po'y may kinakaharap, kapag tayo daw po'y mayroong pinagdadaan ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Sapagkat lalo't higit na magiging matatag ang ating pananampalataya, lalo't higit na magiging maapoy ang ating pananampalataya matapos nating mapagtagumpayan ang anumang uri ng pagsubok na ating pinagdadaanan. Hallelujah! Magsisilbing gatong, magsisilbing hangin ang mga pagsubok na ating nararanasan para lalong maglagablab yung apoy ng ating pananampalataya. Kaya ako po, yan po yung panukat ko sa maraming Kristiyano. Kapag nakikita ko ang isang Kristiyanong may pagsubok, may dalahin sa buhay, mayroong pinagdadaan ng hindi maganda,
Pinagmamasdan ko lang yung Kristiyanong iyon. Kapag nakikita kong lalo nagiging masigasig, lalo talagang sumusunod, lalo masipag, lalo nagiging tapat, sinasabi ko sa sarili ko, wow, congrats, nag-aapoy ang pananampalataya ng Kristiyanong ito. Yung pong sukatan, hindi mo na kailangan tanungin. Hindi mo na kailangan tanungin. Hindi mo na kailangan kumustahin. Kapag ang isang Kristiyano, kahit anong sitwasyon sa buhay, sa panahon ng pagpapala, sa panahon ng tagumpay, sa panahon ng problema, sa panahon ng sakit, sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng problema, pero na nakikita po natin nananatiling masigasig, masipag, na nagpapatuloy sa Diyos, still naglalagablab ang pananampalataya. Ang masakit, maraming Kristiyano, wala namang problema, wala namang pagsubok, nandahil lang po sa mga kaabalahan, nandahil lang po sa mga schedule, hindi niya maisingit ang Panginoon. Nakakalungkot. Paningit na lang ang Panginoon. Dapat po, lagi ko po sinasabi, dumating man sa point ng buhay natin na napaka-hectic ang ating schedule, huwag niyong isisingit ang Panginoon sa schedule niyo. Always first priority of our Lord. Ang linggo ay linggo. Si Pangulong BBM, imbitahan ako sa Malacanang araw ng linggo. Hindi ko pupuntahan. Bakit? Mas pupuntahan ko ang Panginoon ng Panginoon, Hari ng Hari, para sambahin papurihan. Ang mayor ng San Ildefonso, imbitahan ako sa bahay niya, birthday niya, natapat may pagsamba. Hindi ko pupuntahan. Bakit? Priority ko na sambahin, papurihan ang Panginoon. Yun ang isang simbolo na nag-aapoy ang aking pananampalataya. Isa po yun sign. Alam po natin pahalagahan. Alam po natin i-prioritize. Kung sino po dapat ang i-prioritize. Walang iba yung nagsusustain ng ating hininga, ng ating buhay. Lahat ng meron tayo mula sa Kanya. Yung buhay natin, yung karunungan natin, yung lakas natin mula sa Kanya. Paano mong hinuhuli ang Panginoon kung lahat na yan ay alam mong sa Kanya? Mga kapatid, we need to understand. Kaya ka nakapaghahanap buhay. Hindi dahil sa sarili mong lakas. Kapag binawi ng Diyos ang lakas mo at kalusugan mo, maaaring sa isang upo o dalawang gulong, doon ka nalang uupo. Kapag binigyan tayo ng sakit at karamdaman ng Diyos, pinabayaan tayo, ano ang magiging kalagayan natin? Wala. Kaya lang po natin nagagawa ang mga bagay na ginagawa natin ngayon. Kaya lang po natin na-achieve ang mga bagay na meron tayo. We need to understand because of our God. Dahil sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kagandahan loob. Bakit hindi po natin ipina-priority ang Diyos? Bakit hindi po natin kaya na talagang pahalagahan ng Diyos sa ating buhay? Kapatid, ala tayong pwedeng idahilan. Ala tayong pwedeng idahilan. Yun nga pong isang lalaki, tinatawag ng Lord. Ano sabi ng lalaki? Lord, susunod po ako sa iyo. Pero hayaan niyo muna pong ipalibing ko yung aking mahal sa buhay dahil patay. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Hayaan mo nang maglibing yung mga patay sa kanilang patay. Halika, sumunod ka sa akin. Can you imagine? Patay yung mahal niya sa buhay. Tinatawag ng Panginoon na sumunod sa Panginoon. Pero gustong sumunod. Pero ang dahilan, ipalilibing daw muna niya. Pero sabi ng Panginoon, hindi siya pinayagan. Hayaan mo nilang maglibing ang mga patay sa kapwa-patay nila. Halika, sumunod ka sa akin. Ganun po ang hinahanap na level, na priority ng Panginoon sa bawat isang tinawag niya para patuloy na magbalik ng parangal, papuri, pasalamat sa Kanya. Obey first before you complain. Yun nga pong mga sundalo yun po ang motto Kailangan mo munang sumunod bago ka magreklamo. Hindi mo kailangan magreklamo, kailangan mo munang sumunod. Kung ano ang mandato ng commander, kung ano ang mandato ng general, sundin mo muna. Hindi mo kailangang sumuway o magreklamo. Yun po ang motto ng mga soldiers. Tayo, we are the soldiers of our Lord. Tayo po'y sundalo ng Panginoon. Kaya, dapat alam nating i-prioritize ang ating pong Panginoon.
Kaya napakaliwanag po, ang pananampalatayang nag-aapoy ay pinatitibay tayo sa pagsubok. Ang apoy ay lalong lumalakas kapag hinahanginan. Ganon din ang pananampalataya, lumalakas ito kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok. Kaya mga kapatid, appetizer lang po yung mga pagsubok na yan. Diyan po tayo matetest ng Panginoon. Kapag may challenges, may trials, may difficulties, may problems, diyan tayo matetest ng Lord. Kung paano po natin i-prioritize ang pagsunod pa rin sa Panginoon. But I sad to say, minsan po maraming Kristiyano ang liliit na dahilan na nakakahadlang sa Kanya para patuloy na magbigay ng parangal at papuri sa Panginoon. Ibig sabihin, wala na pong ningas, wala na pong apoy yung kanyang pananampalataya. Last point, ang pananampalatayang nag-aapoy, nag-uudyok ng pagsunod sa Diyos. Yung po pala ang matinding advantage, kalagablab at nag-aapoy na pananampalataya. Ang nag-uudyok po pala yon ng patuloy tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sumunod kung ano ang gusto natin. Marami pong kasing Kristiyano, may pananampalataya, matagal lang Kristiyano, matagal lang mananampalataya, but I sad to say, hindi kung ano ang gusto ng Diyos ang kanyang ginagawa, kundi kung ano ang gusto niya. Iyon ang kanyang sinusunod. Ano ibig sabihin? Kaya ganun po siya kasi ala ng apoy yung kanyang pananampalataya. Meron siyang pananampalataya pero ala na pong ningas. Ang naglalagablab na pananampalataya laging nag-uudyok ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan niyo po. Si Daniel po, kahit po siya ibang lahi, dahil siya po'y kinakasihan ng Espiritu ng Diyos at naglalagablab ang kanyang pag-ibig, pagmamahal at pananampalataya sa Diyos, inappoint po siya ni King Darius bilang isa sa pinakamataas na pinuno ng kaharian ni King Darius that time. Marami po ang nagselos. Marami po ang nainggit kay Daniel. Kasi kahit ibang lahi siya, pero nakuha po niya ang hinahangad na maraming kawal ni King Darius. Siya po ay naging isa sa pinakamakapangyarihang opisyal ni King Darius. At dahil po sa inggit ng maraming sundalo, opisyal ni King Darius, sila po ay gumawa ng paraan kung papaanong itong si Daniel ay mawala po sa posisyon. Gumawa sila ng paraan kung papaanong itong si Daniel ay mapapahamak at mapaparusahan. At ang nakita po nilang pamamaraan, itong si Daniel po kasi, sa loob ng isang araw, umaga, tanghali, hapon, 3 times a day, mula po sa palasyo, umuuwi po sa kanyang tirahan, at doon sa kanyang tirahan, meron po siyang lugar doon, na doon po sa lumuluhod, nakaharap po sa silangan. Consistent po yun. Day after day niya pong ginagawa yun. Kahit siya po ay napakataas ang kanyang tungkulin, napakarami po niyang ginagawa sa loob ng palasyo ni King Darius, maaaring marami po siyang kinakausap sapagkat siya po ay right hand na ni King Darius that time. Pero 3 beses isang araw umuwi po siya ng kanyang tahanan. Meron po siyang special place sa kanyang tahanan na doon po'y lumuluhod siya at siya po ay nananalangin, nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Yung po yung nakita po ng mga naiinggit sa kanya na pwede po nilang gawing pamamaraan para ito po si Daniel ay mapahamak.
Dahil sila po'y inggit na inggit, hindi po nila sukat akalain na si Daniel po ay maging kanang kamay ng makapangyarihang hari na si King Darius. Dahil naglalagablab yung kanyang pananampalataya. Consistent po yung kanyang ginagawa. Hindi po kapag maisipan lang niya. Yun po ang senyales ng isang Kristiyanong naglalagablab ang pananampalataya. Hindi po malahininga, hindi po maligamgam. Kung ano ginawa sa simula, tuloy-tuloy po hindi nababago. Kasi nga po nagniningas yung kanyang pananampalataya. Hindi mainit ngayon, bukas malamig. Mainit ngayon, bukas malamig. Hindi po pwedeng ganon. Dapat po nami-maintain natin ang paglalagablab ng ating pananampalataya. Like Daniel. Siya po'y laging nakaluhod, nananalangin, nakaharap sa silangan. Alam niyo po ba yung posisyon po ng mga unan na ito kapag lumuhod kayo? Kaya kung bakit po meron dyan unan, kaya nilagyan ko po ng unan. Gusto ko po agahan nyo bago mag-alas 9. Bago mag-alas 9, bago tayo mag-start. Gusto ko po ang pangarap ko. Dito kayo lumuluhod sa templong ito. At nananalangin, nagpupurit, nagpapasalamat, at dumadaing sa Diyos. Nakaharap po sa silangan. Napakaganda po ng position prayer po na ito. Ito po ang silangan. Yan din po ang posisyon ni Daniel. Sa kanyang pananalangin, hindi po sa humaharap sa kanluran. Sa silangan po lagi. Yan po ang right position according to the Holy Scripture. Hindi ko po sinasabing masama na manalangin nakaharap po sa paglubog. Pero sa Bible po, pag pinag-aralan mo, ang mga great man of God na naglalagablab ang kanilang pananampalataya, kapag lumuhod sila, kapag nanalangin sila, lagi nakaharap sa silangan. Dito po kapag lumuhod kayo, nakaharap kayo sa silangan. Alam niyo po ba sa lugar na ito, napakarami ng panalangin ang tinugunan ng Diyos. Napakarami ng prayer ang iniyak at idinulog sa Diyos. Kaya nalulungkot ako eh. Meron tayong templo na narito ang presence ng Lord, pero wala tayong gana na magpunta sa panahon ng pananalangin. Meron tayong templo para makapanalangin kayo pag linggo, nakalulungkot. Walang halos dumarating ng maaga. Nawa, ang mensahe nito ay wake up call sa atin. Nawa, bago magsimula, bago mag-start, yung mga panalangin na gusto nyo idulog sa Diyos, dito kayo magpasalamat, lumuhod kayo. Kaya po meron pong unan dyan sa pulpito. Bihira po ang church na meron pong unan sa pulpito. Bihira. Maring meron pero isa lang po tayo na meron pong unan sa baba ng pulpito. Bakit? Kasi nga po gusto ko lagi tayong nagpapasalamat, nagpupuri through prayer sa Panginoon. Dahil yan ay simbolo na naglalagablab ng ating pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, hindi po maaga yung ating start, alas 9 na. Huwag po kayo magagalit, huwag kayo magtatampo. Tanghali na po yung alas 9. Pero kung alas 9 po, hindi pa po natin kayang pumunta na mas maaga pa, nakakalungkot. Nakakalungkot po. Tanghali na po yung 9 na start natin. Yung linggo, ibigay na po natin kay Lord. Iwanan muna po natin yung mga trabahong bahay, yung mga gawaing bahay. Yung ating mga commitment sa ating negosyo. Pag linggo po, isara na po natin yung negosyo natin pag linggo. Bakit? Hindi ba kayo naniniwala? Mula Lunes hanggang Miyerkules pa lang, po pwedeng pagpalain na kayo ng Diyos kapag yung linggo ibinibigay natin kay Lord. Ako po ay matagal na negosyante po sa Baliwag City. Ayan po sila Kuya Ray. Sabado pa lang po, pinapasahod ko na po mga tauhan ko. Lahat po ng mga empleyado ko, sa Sabado pa lang po, pinasasahod ko na po sila. Linggo ng umaga, maghapon, sarado kami. Meron po akong grocery, meron po akong bakery na malaki. Ang ganda po ng kita sa grocery pag linggo ibinukas mo. Ang ganda po ng kita ng tinapay kapag linggo binukas mo. Hindi ko po yon kahit kailan pinanghinayangan.
Alam ko po kasi sa pananampalataya ko, yung kikitain ko ng araw ng linggo, Lunes pa lang, ibibigay na sa akin ng Diyos. Kailangan po natin tumayo sa pananampalataya. Kapag sinasabi natin na marami akong bayarin, kailangan kong maghanap buhay ng linggo, parang sinasabi mong wala kang pananampalataya sa Diyos. Hindi man ibigay ng Diyos ng Lunes, yung kikitain mo ng linggo, may Martes pa, may Miyerkules pa, may Huwebes pa, may Biyernes pa, may Sabado pa. Kapatid, I challenge to all of you, yung Sunday, kung kayo po ay patuloy pa rin po may mga appointment ng Sunday, I want to encourage to all of you, ibigay na po natin yung Sunday hanggang tanghali kay Lord. At yung hanggang tanghali sa maghapon, ibigay nyo sa pamilya nyo. Nakakapagal po yung hanap buhay ka ng hanap buhay. Pero parang puro problema lang. Puro bayarin lang. Isara mo na yung negosyo mo pag linggo, umaga hanggang tanghali kay Lord, makapananghali hanggang hapon, mamasal kayo ng pamilya nyo. Kumain kayo sa labas. O magluto kayo sa bahay, mamahinga kayo. Pagkatapos, magsalo-salo kayo. Yung po yung balancing buhay. 6 na araw na hanap buhay, yung linggo kay Lord, buong galak, buong sabik tayo para magpuri kay Lord, at yung linggo ng makapananghali, family day po yun. Yun po yung kasi ang aking routine sa buhay. Yung po aking mga anak, pag linggo, pagkasamba po namin, paglabas po namin ng church, yung po mga anak ko, pag linggo, ipinapasal ko na po yan kung saan may pasyalan. Dahil ko po kasama yung mga anak ko, kaming buong pamilya. Namamasal kami sapagkat yung linggo ng makapananghali, ibinibigay ko na po yun. Banding po namin buong pamilya. Kakain kami, mamamasyal kami. Kung walang pampasyal, sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, magluto kung ano-ano. Ang importante, salo-salo, may banding. Yung po yung masarap na routine ng buhay. Ang masakit, marami pong negosyante. Kahit linggo, nakasubsob sa paghahanap buhay. Ala na po, pagal na. Kaya hindi po yon ang instruction ng Diyos. Ang balancing buhay, naghahanap buhay ka, may panahon ka sa pamilya, higit sa lahat, may panahon tayo sa Diyos. Huwag po natin yung kakalimutan. Yung po ang first priority, magbalik ng pasalamat, papuri, pagsamba, paglilingkod sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay na meron tayo mula sa Kanya. Hallelujah. Praise God. Balikan ko po kayo kay Daniel. Sabi po ng mga naiinggit kay Daniel, mahal na Haring Darius, sama-sama po sila nagpunta kay Haring Darius. Pero pwede po bang gumawa kayo ng kautusan? Tatakan ng inyong singsing bilang pirma po yun. Na sa loob ng 30 araw, walang sasamba, walang mananalangin kahit sa kaninong Diyos, maliban lang po sa inyo, mahal na hari. Kapag merong sumuway, parurusahan. Wala pong kaalam-alam si King Darius na yung ipinopropose ng mga naiinggit kay Daniel ay para po patibong kay Daniel. Kaya po itong si King Darius ay inayunan po yung request ng mga naiinggit kay Daniel. Gumawa siya ng kautusan, sa loob ng 30 araw, walang sasamba, walang mananalangin kahit kaninong Diyos, maliban lang po sa hari. Yun po'y tinatakan ng kanyang singsing. Ang sumuway po nun, mapaparusahan. Nalaman po yun ni Daniel, may batas. Nalaman po niya, may batas na. Na kapag sinuway yon, kamatayan ang kaparusahan. Makinig po kayo mga kapatid. Dahil naglalagablab ang pananampalataya ni Daniel, nag-aapoy ang kanyang pag-ibig, pagsunod, paglilingkod kay Daniel, ni Daniel sa Diyos. Hindi po siya natakot na suwayin ang utos ng hari. Dahil alam niya na yung kanyang ginagawa ay para sa kanyang Diyos. Hindi siya natakot. Kahit alam niyang kamatayan ang kapalit,
pero nagpatuloy pa rin po sa 3 beses, isang araw na sumasamba, nagpupuri, nagpapasalamat, nananalangin sa Diyos. Dahil nag-aapoy, naglalagablab yung kanyang pananampalataya. Nakaka-amaze, nakakamangha si Daniel. Tignan niyo po, sa Daniel chapter 6 verse 10, nang malaman ni Daniel na ang gayong kautusan ay nalagdaan na ng hari, siya'y umuwi, umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintana nakaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon gaya ng kanyang nakaugalian. So makikita po natin mga kapatid, the same. Kahit may panganib, kahit may banta, kahit may kapahamakan, kahit buhay ang kapalit, pero hindi siya natakot. Nagawin pa rin niya yung kanyang ginagawa para patuloy 3 beses ang araw na sambahin, papurihan, pasalamatan, manalangin si Daniel. Sapagkat naglalagablab yung kanyang pananampalataya. Ang pananampalatayang nag-aapoy ay nag-uudyok ng pagsunod sa Diyos. Kaya kapatid, kapag nag-aapoy ang ating pananampalataya, kahit may banta, kahit may panganib, kahit may mga hadlang, hindi ka papipigil. Bakit? Kasi patuloy mong gagawin ang mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos.